Bantay sarado na po ng Pilipinas at ng mga allied countries natin ang West Philippine Sea, mga kaistorya. Hindi kagaya noon na napabayaan ang atin pong WPS, kaya po tayo ay naagawan ng teritoryo at sinasabi pa sa balita na Pilipinas lang umano ang matatag na lumalaban sa pambubuli ng China sa buong Southeast Asia. Natututo sila sa atin ng taktika sa ginagawang yan na pulisiya ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pinasabog po ng Pilipinas at ng Amerika ang isang rocket weapon dyan sa West Philippine Sea. Live fire po yun, mga kaistorya. At itong si China pilay sa sanksyon na ipinataw sa kanila ng Amerika. Nako po, ay na nga ba ang sinasabi ko? Ang China ay sinasabing isang paper tiger lamang dahil yung kanila umanong lakas ay paimbabaw. Ginawan natin yan ng content, mga kaistorya. Hanapin nyo na lamang po yun sa aking mga upload sa aking YouTube channel. Pakishare po, mga kaistorya, at pakilike ang mga magandang balita na ito para malaman po ng ating mga kababayan, sapagkat ito ay kabaliktaran doon po sa ipinapakalat na pambabatikos ng mga team kapapait laban sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na iniwan na daw natin, mga kaistorya, ang West Philippine Sea, particular na daw yung Skoda Shoal, isinuko na daw sa China. Walang ganon. Fake news po yun. Ano po, mga kaistorya? Okay, eto na. Magtataka kayo. Kakaiba ang nangyayari ngayon. Dahil ito po, mga kaistoryang mga naval exercises po na ito, ay napakadalas naman. Halos buwan-buwan ay meron. Hindi kagaya sa nakarang administrasyon Madalang Madalang. Ito po kasi, mga kaistorya, basahin ko nga muna. Tingnan po ninyo, The navies of the US, Canada, the Philippines, and Japan have started a new exercise in the South China Sea. Ay hindi ba bahagi ng South China Sea yung ating exclusive economic zone na tinatawag natin na West Philippine Sea? Ano ang meron dyan? One historiador, ano ang punto dyan? Alam nyo, ito kasi yung legal na paraan ng Pilipinas at ng mga allied countries natin na hindi pwedeng batikusin, hindi pwedeng kontrahin ng China, na para mabantayan natin ang West Philippine Sea. Kumbaga, sa paraang hindi kayang kontrahin, kumbaga in disguise, mga kaistorya na kung sakali, halimbawa, Amerika, magpapatrolya dyan sa West Philippine Sea, kukundunahin ng China. Japan, magpapatrolya dyan sa West Philippine Sea, kukundunahin nila. Di ganito, joint exercises ang tamang paraan para mabantayan yan, mga kaistorya. Hindi yan kayang kontrahin ng China. Di ho ba? Ganoon ang nangyayari. Kaya nga sabi ko, kakaiba dahil napakadalas naman. Halos buwan-buwan Abay, tama talaga ang taktika ng atin pong presidente. Sabi, ay naku, nandiyan na nga yung Chinese missile, tambak na sila ganito, ganyan. Tanong, naagaw ba sa atin ang West Philippines? Hindi. Inatrasan na ba ng administrasyon? Hindi. Kaya nga kasinungalingan yung pinapakalat ng mga fake news peddlers na yan As part of maritime security exercise, the navies of the US, Canada, and the Philippines, and Japan, mga superpower countries po ang mga kasama, mga first world countries, are conducting a new combined training in the South China Sea. In recent days, naval forces have begun the maritime phase of exercise Sama-Sama 2024, which is part of the Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) maneuvers focused on the Southeast Asia and conducted annually by the US Pacific Fleet. Kailan lang itong buwan lang din na ito, kung hindi ako nagkakamali, may nangyari din pong exercise dyan. Joint maritime exercise ng Pilipinas at ng mga allied countries natin. Ano ang purpose ng mga ito? Wala namang iba kung hindi versus China, kontra China ito. Tingnan po ninyo. In response to increased hostile and threatening activities by China in the Philippines Exclusive Economic Zone or the West Philippines, naniwala na kayo na sa pamamagitan po niyang mga maritime joint exercises na yan ng Pilipinas at ng mga allied countries natin, nababantayan
ang katubigan natin, ang West Philippine Sea at sa kabuuan of course ang atin pong teritoryo. Di po ba? Napakaganda mga kaistorya. Ito pa. PSUS Marines test rocket weapons in drill facing WPS. Ayan po yan. Naghahanda ang Pilipinas just in case of worst scenario mga kaistorya. Naghahanda lang. Hindi naman ibig sabihin sasabak na sa akin. Hindi po mga kaistorya. Mas mabuti na yung handa kaysa naman mabulaga na walang kahanda-handa. Di ho ba mga kaistorya? Ituloy natin. Filipino and American Marines conducted a live fire exercise using rocket weapons on board a sea vessel during a force integration drill facing the West Philippine Sea. So sa West Philippine Sea, naghahanda. Ang ganda nang naitutulong sa atin ng Amerika at ng mga allied countries natin. Sabi ko sa inyo, nakikinabang tayo eh. Ay kaso, ayaw po niya ng mga pro-China. Sila lang yun. Mga kaistorya. Ito pa, napakaganda nito. Binatikos yung sinasabi, binawasan daw ni PBBM ang budget ng Armed Forces of the Philippines. Hello? Pinabayaan na daw ang West Philippine Sea, pinaubayan na daw sa China ang school. Hello? Mga fake news, mga kaistorya. 3.2 billion pesos funds inilaan para sa Armed Forces of the Philippines sa kanilang facilities dyan po sa West Philippine Sea, particular na sa Pag-asa Island. Ay hindi ba sa Pag-asa Island ay nandun din pa ikot-ikot itong ng China. Ayan kita ninyo kung paano po sinusuportahan ng administrasyon ng Armed Forces po natin at kung paano nila binabantayan at ipinagtatanggol ang West Philippine Sea. The Armed Forces of the Philippines said the allocation of 3.2 billion pesos for the expansion of the Pag-asa Airport lang palawan, teka lang, hindi pa and a shelter port in Lawak Island in the West Philippine Sea, tingnan ninyo, eto na, is a strategic investment in strengthening our external defense posture. Ayan linaw. Di ho ba kung ano ang purpose ng 3.2 billion pesos? Sabing, kurakot ang sana kinurakot na lang yung 3.2 billion pesos na yan. Kung sakaling kurakot, bakit papakikialaman ang West Philippine Sea? Papabayaan na sana nila. Hindi. Inilaan po sa Armed Forces po natin. Mga kaistorya. Tingnan ninyo ang sabi. Colonel Francel Margaret Padilla, spokesperson for the AFP, said on Thursday these infrastructure improvements would enhance logistical support and operational readiness for our personnel, ensuring, ito ang pinakamagandang punto dito, ensuring that we remain prepared to safeguard our national interests. See? Ayaw ba nila yan? Ayaw ng mga pro-China yan. Kasi ang gusto nila, ang West Philippine Sea, ibigay na lang sa China. Di ho ba? This initiative is a clear affirmation of our unwavering commitment to protecting our sovereignty. Pinoprotektahan yung sovereignty natin at ang ating territorial rights in a manner that promotes regional stability and cooperation, Padilla told the Inquirer. Kaganda! Di ho ba, mga kaistorya? Kaganda. Tingnan pa ninyo. Ito ang kagandahan ng magagawa ng 3.2 billion pesos fund na yan Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, the Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, said runway expansion and the new shelter port would be very timely for the Navy and the entire AFP. Diba? He stressed these projects would increase the military's capability to project its forces in the West Philippines. Laking tulong sa ating armed forces. Particular na sa Navy natin, para mabantayan po ang West Philippine Sea, para mapaghandaan ang anumang external threat, maybe, will be caused by China. Wala namang iba kung sakali. Di ho ba, mga kaistorya? Ito pa. Ito yung sinasabi ko. Nakakakuha, natututo sa atin ng taktika ang mga bansa sa mundo sa paglaban natin sa pambubuli ng China. Philippine, only ASEAN nation calling out China's South China Sea actions. Pagkadami-daming bansa, may mga mayayamang bansa pa sa South China Sea.
Tayo lang ang may balls na gawin ito, mga kaistorya. The Philippines is the only association of Southeast Asian nations member actively denouncing China's illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions in the South China Sea, according to a PCG official. Yan pong transparency initiative na ni PBBM. Ang dahilan kung bakit nalaman ng buong mundo ang kawalanghiyang pinaggagawa nitong China sa atin at sa mga allied countries natin dito sa Southeast Asia. Hanggang Japan nakakarating yan. Di ho ba, mga kaistorya? Taiwan, Malaysia, Vietnam, binubuli ng China. Tayo lang ang may lakas ng loob na ibulgar sa international community yung kawalanghiyaan na yan ng China. Hinahangaan tayo dyan, mga kaistorya, ng mga bansa sa mundo. Bagamat maliit na bansa tayo, mayroon tayong lakas ng loob, tapang na ibulgar ang kabulastugan ng China. Kaya nga natututo sila sa atin, mga kaistorya Commodore J. Tariela, the PCG spokesperson for the West Philippine Sea, ang akin pong idol, said, this in response to an opinion piece, tingnan ninyo ha, published in the Global Times claiming that Manila is the only ASEAN member that deliberately turns a blind eye to Washington manipulation. Ito ay propaganda ng pro-China, mga kaistorya. Ha? Nagbubulag-bulagan daw tayo sa pagmamanipula ng Amerika sa atin. Expected, ano bang sasabihin nila kundi ganun. The Philippines stands as the sole ASEAN member actively denouncing China's illegal, coercive, aggressive, and deceptive action in the South China Sea, Tariela wrote on X. Si Idol talaga matapang, mga kaistorya. Our stance is not merely a fight for our rights in the West Philippine Sea. It reflects our commitment to upholding the rule of the law, protecting the marine environment, and safeguarding the livelihoods of local fishermen. Pag pinabayaan mo yan, mawawala ng kabuhayan ang maraming mangingisda. Beijing must cease its narrative that we are merely pawns of Washington. Mga bukang bibig ng mga pro-China. Ano pa bang aasahan natin? Dali lang at ako'y sinisipon. Ano pa bang aasahan natin sa China at mga pro-China? Ang tanang, may nabubula pa ba sila? Wala na. Sabi nga sa survey, patuloy na dumadami ang mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ibig sabihin, dumadami. Actually, majority na ng mga Pilipino gising na dati. Kaso dumadami pa ng dumadami ang majority na yan, nagigising sa katotohanan. Nakikita nila yung kagandahang ginagawa ng Pangulo natin ngayon. Hindi yan tatanggapin ng mga team kapapait. Asan ba yung Sanrio ko rito? Talian ko muna yung balbas ko. Eto pa. US imposes first sanctions on Chinese firms for making weapons for Russia's war in Ukraine. Actually, si Russia, ito bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Ang Ukraine, minamaliit dati ng Russia. 3 buwan lang daw, kaya na nilang pataubin ang pabagsakin ng Ukraine. Ilang taon na ba? Diba? Bakit? Sa tulong ng NATO, sa tulong ng Amerika. Partida, wala pa po sila mga kaistoryang defense pact, kagaya ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika. Ibig sabihin, hindi pa direktang involved sila sa pakikipaglaban ng Ukraine sa Russia. How about kung Pilipinas? Direktang involved. Si Amerika, si NATO, si EU, si Canada, si Australia. Buong mundo. Direkta involved. Kaya takot yan Takot yan girahin ang Pilipinas. Oo, maniwala kayo, mga kaistorya. Hindi kaya ni Russia mag-isa ang pagkaliit-liit na bansa na si Ukraine. Tinutulungan na rin sila ng North Korea. Tinutulungan pa ng China. Pero hindi nila kayang mapabagsak ang Ukraine. Kakahiya yun. Nakakita dyan ng halimbawa si China. Isa yan sa dahilan kung bakit urong-sulong, ang balls ng China ngayon. Mahina yan, totoo. Taktika lang nila yung pambubuli, kunyari, pinoproject nila na sila yung malaki.
Taktika lang po yan. Naninindak lang yan, mga kaistorya. Basahin natin. Pilay ang China dito. The United States has imposed sanctions onto China-based drone suppliers and their alleged Russian partners. The first time it has penalized Chinese companies for supplying complete weapon systems to Russia for its war in Ukraine. Paano pa kung mag-umpisa ng giyera itong si China, invasion of Taiwan or Philippines? Patawan ka ng sanctions, saan ka huhugot ng pera? Aasa ka na lang sa Russia, sa North Korea, at sa iilang kakampi mo bansa. Di po ba, mga kaistorya? Sabi ito, tingnan ninyo itong balitang to ha. China's Xi calls for troops to boost war preparedness. Maghanda na ika kayo. Palakasin na yung pagiging handa sa pakikipaggiyera. Chinese President Xi Jinping called this week for troops to strengthen their preparedness for war, state media reported on Saturday, just days after Beijing staged large-scale military drills around Taiwan. Ang sabi ng balita, ginawan ko ng content. Ito daw si China, mga kaistorya, aasa na lamang sa civilian roro para makadaong sa Taiwan, sa baybayin ng Taiwan para maidaong nila yung kanilang kasundaluhan at mga armaments. Bakit? Mababaw kasi ang baybayin ng Taiwan at napapalibutan pa ng depensa. Yung kanilang mga naglalakihang na Soviet era na aircraft carrier na sinasabing lumulutang na kabaong, hindi naman yun makakalapit sa Taiwan. At sa oras na dumaong at magsibaba ng mga sundalong Chinese dyan sa Taiwan, it would be a massacre. Bakit? Raratrata na sila ng depensa ng Taiwan. Kaya ito, di ako nagpapapaniwala sa mga ganyang klase ng balita, mga kaistorya. Okay, lokal na balita naman. Isipin ninyo ito ha. Pati po ang mga minahan natin napasok ng mga Chinese, matagal na po pala ito, ngayon lang natuklas ang panahon ng kasalukuyang administrasyon. Isipin ninyo ha, minahan na dapat ay nakauko lamang yan sa mga Pilipino yung ganyan Illegal po. Oo. Ayan The presence of foreign nationals allegedly working in mining operations in the country is a cause of concern for the DENR. At the Saturday News Forum, DENR Assistant Secretary Rochelle Gamboa said it has always been a concern. Dapat imbestigahan na rin ito ng Kamara. Baka may kabulastugan po tayong matutuklasan dyan. Ito pa naman ay sa Paracali, Camarines Norte. Ay diyan po ipinanganak ang aking tatay Sa bayan na yan, Paracali, Camarines Norte. Amin po ito, probinsya namin ito. Yang Paracali na yan ay bahagi yan ng Tagalog-speaking town ng Camarines Norte. Kaya sabi ko, ang Camarines Norte nakahati sa dalawa. Tagalog-speaking towns at Bicol-speaking towns. During which 11 Chinese nationals were arrested for working in an illegal mining site. Illegal mining site. Illegal yung minahan. Mga Chinese daw po ang nagtatrabaho doon at tourist visa daw po. Ang dala-dala ng mga ay talaga itong mga walang hiyang illegal na Chinese na to. Oo. Environment Secretary Maria Antonia Yulo Luizaga said case build-up is ongoing with regard to those involved in the alleged illegal mining operation in Kamara. Ay nako, kasuhan at imbestigan. Sana imbestigan din ito ng Kamara. Ano po, lahat ng involved dyan, kasuhan, mabuti na huling 11 Chinese na yan. Ano po, mga kaistorya. No, ito pa, dagdag na balita naman, no. Sabi dito, palakin ko nga. Malaki ba? Asa na yun? Nagsalita ang mga leader ng Kamara sa pagbuwelta kay Vice President Sara Duterte nang ibaling ng huli ang sisi sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa anyay kahirapang nararanasan ng mga Pilipino dulot ng kanyang palpak na pamamahala sa gobyerno. Naku, palpak, parang ang diversionary tactic, kasi siya binabati ko sa mga hindi marapat na paggastos umano ng milyon-milyong peso na pundo na ipinagkatiwala sa kanyang opisina, lalo na yung sa DepEd, tapos yung CIF pa. No, public funds
are at stake here. Stop diverting the issue, dinadivert lang daw po ang issue and address the controversy directly. Payo ni Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales kay VP Sara na nahaharap sa patong-patong na aligasyon na may kaugnayan sa questionabling paggamit ng confidential fund at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education na dati niyang pinamunuan. Binuweltahan ni Gonzales at House Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipi si VP Sara na nagbuhos ng sama ng loob laban sa Administrasyong Marcos nang humarap sa media conference sa OVP ngayong Biyernes, Oktubre 18. Ayon kay VP Sara, ng Biyernes to, no, marami silang napagkasunduan ni PBB matapos silang magwagi sa eleksyon. Subalit hindi mo, kagaya nung presidential chopper ba, presidential plane na siya daw ang i-prioritize. Pwede ba yun? Huwag puro iwas. The people deserve clear answers. Pati military ginamit mo, yet they were denied what was due to them. This needs to be explained, sabi ni Gonzales. Ayan o, mga kaistorya. Palakihin ko na. Ayan, di ho pa. Ay, nagbabasa lang ako ha. Nire-reiterate ko lang yung balita. Baka yung mga team kapapaitan na naman dyan eh. Nanawagan si Teleradio Servicios sa kanilang community post sa YouTube. Nanawagan si Representative Rolando Valencia kay Vice President Sara Duterte na sagutin at panagutan ang mga isyu sa pondo ng OVP. Ayan. Dapat maintindihan ng taong bayan na kahit gaano kataas ang opisina mo sa gobyerno, alam mong accountable ka sa taong bayan. Lahat ng perang pinagkatiwala sa iyo ay dapat mong panagutan. Exactly. Tapos ito pa, may tulay daw po sa Davao na bumagsak. Ayan nagiba. Mga kaistorya, ay kung ito sa mga ganitong ang tutukan, ay di ba, mga kaistorya, Davao po yan. Kung ganyan sana ang mga tutukan na lamang, magserbisyo sa bayan, magtrabaho na lamang, mga kastigilan yung mga pamumuli na walang kwentang mga pinagsasabi, hindi maganda tuloy ang impresyon ng mga netizens, mga kaistorya. So yan po ang mga balita at impormasyon na maihahatid sa inyo ng inyong lingkod. Maraming salamat po sa mga sulit kaistorya natin sa buong. Hindi na ako mag-shoutout, isa-isa, namamalat po ako. Ilang araw nang actually, ang lalamunan ko, pasensya na kayo. Basta, salamat sa lahat po ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Shoutout po sa inyo lahat. Salamat higit sa lahat sa ating Panginoon. Bukas po uli. Maraming salamat sa inyong lahat. Mga kaistorya. Muli ako po si Juan, historiador ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Ang puging vlogger na kinaaasaran ng mga team kapapaitan. Kumurot pa talaga. Sige po.